Mahal ko si Alex. Sinungaling? Hinanap mo si Sandra sa Milan. Trinabaho mo, ginamit mo para mahanap ako. Habang hinihintay ni Ren si Sandra dahil sa blood test niya, ay tinawagan niya ang nanay niya para ipaalam na kailangang mag-undergo si Sandra ng mga test para masiguradong safe ang baby nila. Nag-aalala naman si Vanji sa apo niya dahil yun lang ang alas nila para matuloy ang kasal nila Renz at Sandra. Sinaad naman ni Renz na okay na si Sandra na binigyan siya ng mga gamot na iinumin niya. Pinaalalahanan siya ni Vanji na wag na niyang sayangin ang pagkakataon na kailangan niyang alagaan ang dalaga at ang baby nila. Habang sinundan ni Rose si Renz na kinausap niya ang binata habang wala si Sandra. Agad niyang tinanong kung anong ganap dahil magkasama na naman sila ng anak niya na sakto namang palabas na sa elevator ang dalaga kaya nakita na naman niya ang mami niya. Sinumbat ni Sandra sa mami niya na hanggang sa hospital ay ini-stalk niya sila. Pinaliwanag naman ni Rose na nangako siya sa sarili niya na hindi niya pababayaan ang dalaga. Agad lumapit si Sandra kay Renz sabay hawak sa braso niya at sinabing sa tingin ba ni Rose ay hindi siya safe kapag kasama niya ang binata kaya hindi na nakaimik ang mami niya. Pinaliwanag naman ni Renz na okay na sila ng anak niya sabay hiniling na hayaan na niya silang dalawa sabay sinabi naman ni Sandra na nagdesisyon na siyang bigyan si Renz ng isa pang pagkakataon na agad umalma si Rose. At giniit niyang hindi niya kailangan sa buhay niya si Renz na sinumbat naman ni Sandra na dahil ba kailangan pa ni Rose si Renz sa buhay niya. Giniit ng binata na panibagong buhay nila yun ni Sandra na kayang kalimutan ng dalaga ang lahat ng galit niya para sa baby nila na hindi niya sasayangin ang pagkakataon na binigay sa kanya. Sabay giniit naman ni Sandra na mahalaga ang anak niya kesa sa mga problema nila na mas importante pa yun kesa sa kanilang magina. Tinanong ni Rose kung mapapatawad pa siya ng anak niya pero sinabi ng dalaga na kaya lang niyang kalimutan ang mga nangyari na kaya niyang patawarin si Renz para sa baby nila dahil siya ang ama ng magiging anak niya. Tinanong ng mami niya kung mahal niya si Renz na agad inamin ng dalaga na mahal pa rin niya si Renz sa likod ng mga kasalanan niya. Agad tinanong naman ni Rose si Renz kung mahal niya ang anak niya na hindi makasagot ang binata kaya sumagot si Sandra at sinabing nagdududa pa rin ba siya dahil ang iniisip ng mami niya ay siya pa rin ang mahal ni Renz. Hinawakan naman ni Renz ang braso ng dalaga at sinabing mahal niya si Sandra at siya na lang ang mamahalin niya. Habang kumakain naman sila Matt at Gwen ay giniit ni Matt na nag-aalala siya kay Sandra sabay sinabihan si Gwen na kausapin niyang umuwi na ang ate niya sa bahay nila dahil delikado sa kanya na mag-isa dahil sa kalagayan niya na agad namang sinabi ni Gwen na sinubukan niyang gawin pero hindi pumayag si Sandra. Tinanong naman ni Gwen kung nag-aalala din ba ang daddy niya para sa mami niya dahil alam naman nilang mag-isa din siya. Sabay tinanong niya kung hindi na ba talaga kayang patawarin ni Matt na hindi naman siya sinagot ng daddy niya. Habang sa pag-uwi naman nila Sandra at Renz sa kondo ay binasa ng binata ang results ng blood test niya sabay sinabing normal lahat na mukhang healthy ang baby nila. Biglang natahimik si Sandra kaya tinanong niya kung iniisip na naman ba niya ang mami niya sabay inaming nasasaktan din siya para kay Rose pero naiintindihan niya ang side ni Sandra. Kailan kaya matatauhan si Renz na kailangan na niyang kalimutan si Rose at kailangan na niyang mahalin si Sandra para sa magiging anak nila dahil kahit anong pilit niyang angkinin si Rose ay hindi na niya makukuha dahil si Matt talaga ang mahal ni Rose. Stalker ang tingin ni Sandra sa mami niya na ang gusto niyang paniwalaan ay ang mami niya ang ayaw magpakawala kay Renz. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.